Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. So, habol ko po yung discussion natin. So, yung topic po natin ay sufficiency of Scripture. At ito po ay patungkol po sa kasapatan ng Biblia sa paggawa natin ng mga decisions. Yung Bible po yung nag-guide sa atin patungo sa plano ng Diyos. Ang pinakamalaga po sa mga Kristiyano ay kahit anong nangyayari sa iyo, basta alam mo, nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Masaya ka doon. That's it. Kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit mahirap, basta nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos, satisfied ka doon. Nandun yung kaligayahan, nandun yung kapayapaan. Kaya kung isipin nyo mabuti, kahit na madami tayong mga pinagdadaanan na mahirap, pero pag alam mo na yung ginagawa mo ay pinapagawa ng Diyos, meron kang kapayapaan. Walang makakaalis noon sa iyo. Pero, kapag lumabas ka doon sa mga prinsipyo ng Biblia at sumalungat ka sa prinsipyo ng Diyos, kahit pa magkaroon ka ng quote-unquote success sa pananaw ng tao, maunlad ka, mayaman ka, mayroon kang kasikatan, nakapunta ka sa iba't ibang lugar, no? Nabibili mo lahat ng gusto mo. Pero kung lumabas ka dun sa prinsipyo ng Biblia at sumasalungot ka sa kalooban ng Diyos, wala ka pa rin kapayapaan. At yung kapayapaan, hindi mo mabibili yun ng pera. Kaya kung isipin nyo mabuti, no, sa mga nangyayari sa kasalukuyan, ang dami nating nakikita sa news na sobrang yumayaman dahil sa korupsyon. Pero walang kapayapaan yun. Hindi ka magiging mapayapa, lalo na sumalungat ka sa Diyos. So, napakalaga po yung Biblia sa paggawa natin ng desisyon. Kasi dito po sa mundo, ang daming mga competing voices. Paggising mo pa lang ng umaga, ang dami mo ng boses na maririnig. May boses sa social media, mga boses sa mga tao sa paligid natin. Ang dami nating maririnig na boses. Pero napakalaga po, mga kapatid, na naririnig natin yung boses ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia sa paggawa natin ng desisyon. Kasi yung mga decisions po natin, if they are guided by the Word of God, we will know for sure na paparoon tayo, na yung pupuntahan natin ay yung plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Yun yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, tanungin natin yung kapatid ko. Yan, kapatid ko. Storming mo natin sa pagkain mo. Gaano kahalaga yung Biblia sa paggawa ng desisyon para sa iyo? Yeah. So yung Biblia para sa akin, dinedescribe ko siya na parang isang antivirus. Kung saan siya yung nag-scan ng buhay natin, yung mga files natin na minsan nako-corrupt because of viruses, of mga spywares, malwares, mga iba pang bagay. At ito yung nagsasaayos nun. So sa decision making ko, I make sure na talagang yung gagawin ko ay na inline doon sa principle ng scriptures. Dapat ayon siya doon. Ngayon kapag labas siya doon, talagang pinagpe-pray ko talaga na hindi ko magawa yung maling decision na yun. So it's like an antivirus, like a mirror also na kung saan nasasalamin ko yung buhay ko in line with the scriptures at nakikita ko nga yung mga mali, yung mga bagay na dapat ayusin. That's it. It helps me, it transforms my life, and it guides my decision na talagang tama ang maging decision ko based on the standard of the scriptures. Ay lang po yung maikling sagot ko. Sige, antivirus. Kasi computer programmer yung kapatid ko. Ano ba kinakain mo dyan? Biko at Espasol from Mindoro. Sige po. So, yan lang po. I hope marami po kayo natutunan din sa mga devotions natin in the past, devotion natin today. And ayun, I hope may apply talaga natin sa ating mga buhay. Pag nagbabasa tayo ng Bible, magiging wise tayo. So, keep on reading, keep on understanding, and keep applying the Word of God. So, yun lamang po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.